matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakatutok ngayon sa Papa Dudut channel. Ako nga pala si Melanie at kasalukuyang nakatira dito sa Barangay 162, Santa Quiteria, Caloocan City. Ang isishare ko sa inyo ngayon ay isang kwento na nangyari sa akin may ilang taon nang nakalipas. Pero nakatatag pa rin ito sa aking isipan hanggang ngayon. Ganito ko sisimulan ang aking paglalahad sa inyo. Naalala ko noon around 12 years old ako. May pinuntahan kami ni na mama na bahay sa Bulacan. Sabi sa akin noon ni mama, dating bahay daw nila yon na naibenta na ngayon. May binisita kami na kapitbahay nila. Yung bahay na yon ay hindi naman nalalayo doon sa dating bahay nila mama. At yung bahay ng kapitbahay nila ay makaluma. Katulad ng mga bahay noong panahon pa ng mga Kastila. Pagpasok namin sa gate, sinalubong kami ng kaibigan ni mama at pinatambay doon sa may veranda. Naalala ko na ang suot ko ay blue dress at red doll shoes. Nagkwekwentuhan sila mama at ang kaibigan nang may biglang lumabas na matandang babae sa pintuan. Medyo payat, mistisa at puti na rin ang buhok. Diretso niya akong pinuntahan at lumuhod sa harapan ko. Sabay sabing nasa na si Jojo. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Pakakawalan kita at ibabalik mo siya. Sa akin ha? Papadudot dahil sa takot ay napakapit ako noon kay mama. Habang ang matanda ay nakakapit sa dress ko. Hindi ko alam kung paano siya nakalapit sa akin ng ganong kabilis. Hindi siya naharang ng anak niya na kaibigan ni mama. Napakalma naman nila ang matanda at nagsorry yung kaibigan ni mama. Nag-uulyanin na raw kasi kaya minsan ay ganon. Umuwi kami sa bahay nila sa lugar na yon at nagtanong ako kung sino si Jojo na hinahanap ng matanda. Nagkwento si mama tungkol doon at eto ang kanyang sinabi. Kapitbahay nila mama at ang matandang yon na pangalanan nating si Aling Norma at ang pamilya niya. Housewife si Aling Norma at ang asawa niya naman ay itago na lang natin sa pangalang Mang Kiko na mayroong sakahan. Kung tutuusin ay may kaya sila sa buhay dahil sa lapad ng sakahan nila. At dami ng tao na nagtatrabaho para sa sakahan nila noon. Si Aling Norma at si Manong Kiko ay may 5 anak. Si Tito Cesar, si Kuya Sam, Tita Bruna na kaibigan ni Mama, si Jojo at ang bunso ay si Tita Carol. Isang araw na kulangan sa tao sila Aling Norma sa sakahan. Kung kaya ay nagpresenta na lamang silang lahat na sila na lang daw ang aani para maisabay sa paggiling at pagbenta. So pumunta sila doon sa sakahan at tumuloy doon sa kubo. Saka nagtrabaho ang mag-asawa at ang anak nilang sila Cesar,
Sam at Bruna dahil marurunong na ito mag-ani. Si Jojo at si Carol ay parehong bata pa noong panahon na yon, na nasa edad 10 at 8 pa lamang kung kaya ay nandun sila sa kubo. Noong araw rin na yon ay naisipan ni Jojong magtirador ng mga ibon at maswerte niyang nabihag ang ibon na kakaibang kulay dahil asul daw ito at pula naman ang kulay ng balahibo sa paa. Balak raw itong gawing alaga ni Jojo at ikinulong sa magandang kulungan. Noong hapon ay ibinida niya raw ito sa buong pamilya na ikinatuwa naman nila. Nalaman din nila na bukod sa ibon na yon ay marami ring ibang ibon na kakaiba rin ang kulay na kasama ng nahuling ibon. Nagsabi pa nga raw si Jojo na pagka-tirador ko, balak pa ata nilang dalhin ito pero hindi pwede kasi akin na ito. Pinakain raw ito ni Jojo ngunit parang walang gana raw ang ibon na kumain. Pero papadudot. Noong gabing yon ay inapoy ng lagnat si Jojo, kaya kinabukasan ay iniwan muna nila ang sakahan para umuwi sa kanilang bahay. Mabuti naman daw at may sumalo sa pag-ani ng palay kaya natutukan nila si Jojo sa pagbabantay. Nung umalis sila sa sakahan ay paulit-ulit na sinasabi ni Jojo na dalhin daw ang ibon dahil kanya raw yon. Dinala naman daw nila ang ibon at isinabit ang kulungan nito doon sa veranda. Maraming ibon daw ang umaaligid magmula noon. Sa ikatlong gabi ng lagnat ni Jojo ay nanaginip raw si Aling Norma tungkol sa isang babae na may mahabang buhok. Kulay blue na dress na may maluwag at mahabang manggas. Manipis din daw ang tela sa ibabang parte ng dress dahil kita ang kulay pulang pajama nito. Sa may dibdib at balikat nito ay may nakapatong na makintab na telang kulay dilaw. Sa panaginip ni Aling Norma ay umiiyak daw ito at sinasabing hindi ako makauwi sa amin dahil ayaw akong pakawala ng anak mo dahil pagmamay-ari niya daw ako. Kung ayaw niyang mahiwalay sa akin, isasama ko na lang siya. At nagising daw si Aling Norma. Bandang alas 4 na raw lumabas siya ng kwarto para magluto. Nang madaan raw siya sa veranda ay namalikmata raw siya na may babaeng mahabang buhok at pulang pangyapak ang nakatalikod sa veranda, ngunit hindi niya pinansin dahil mataas pa rin ang lagnat ni Jojo. Dumiretso siya sa kusina at nagluto siya ng lugaw. Noong sumikat na raw ang araw ay sinabi daw ni Cesar na hala, ma, patay na ang ibon ni Jojo. Hindi naman daw pinansin ni Aling Norma yon dahil mula nang mabihag raw yon ay wala naman daw talagang gana yon sa pagkain dahil baka raw malala ang tama ng tirador kaya hindi niya muling pinansin. Kaso ng araw na rin na yon, mga alas 10 ng umaga ay binawian din ng buhay si Jojo. Nang nakaburol na daw si Jojo noong araw rin na yon ay muling tinignan ni Aling Norma ang kulungan ng ibon. Doon niya napansin ang kulay ng ibon at ang kulay ng damit ng babae sa panaginip niya. Gayon din ang namalikmatang nakita niya ay magkakapareho. Sinama niya talaga si Jojo. Yun daw ang laging sinasabi ni Aling Norma noong araw na yon. Pansin rin daw ng lahat na maraming makukulay na ibon ang lumilipad sa paligid. Kinabukasan ay nilibing din kaagad si Jojo at ni isa sa kanila ay hindi alam kung nasaan na ang patay na ibon sa kulungan. Kaya sabi ng mga nakarinig ng kwento noon ay ang ibon na nahuli ni Jojo ay may nagmamay-ari na hindi natin katulad. Isa raw yung engkanto na nasa anyong ibon lamang. Isinama raw ng engkantong yon si Jojo sa mundo nila. Ngayon ay narealize ko na baka ganon ang reaksyon niya nang makita ako ay dahil sa blue dress ko. Natandaan ko ang kwentong yon, Papa Dudut. Katunayan ay noong pumasok ako sa school at nagkaroon kami ng theme writing, yung kwento na yon ang isinulat ko. Hindi man ako writer by skill pero na-inspired talaga ako sa kwento. Kaya nakagawa ako noon ng mga tula at maikling kwento na na-publish pa ng student organ namin. Sa kabilang banda
Lumipas ang maraming panahon, unti-unting nakalimutan ko na yung kwento tungkol kay Jojo at ang asul na ibon. Nakatapos ako ng pag-aaral at nagkaroon ng maayos na trabaho. Pero nanatili akong single at masaya na ako na makasama ko ang aking mga magulang sa kanilang pagtanda. Samantala isang araw ay nagaya ang kamag-anak ko na magbakasyon sa probinsya namin sa Gabaldon, Nueva Ecija. Nakapag-rent sila ng isang van na may kasamang driver. Ang meetup ay sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan nakatira ang kamag-anak ko. At dahil nagmula ako sa Caloocan ay kailangan kong bumiyahe papunta doon. Pagkaayos ko ng mga gamit ko ay lumarga na ako papunta sa San Jose del Monte after lunch. Kabisado ko na rin kung paanong pumunta sa Bulacan dahil madalas na rin akong nagbabakasyon doon pag walang pasok sa school noon. As usual ay traffic ang papunta. From Balintawak to Novaliches, bayan. Halos inabot ako ng 2 oras. Dahil sa matinding traffic at 3 p.m. ako nakarating doon sa sakayan papunta sa San Jose del Monte. Habang nasa biyahe, nagme-message ako sa tiyahin ko kung nasaan ako. Pero dahil nga sa natagalan ako sa traffic ay tumawag na siya para tanungin ako kung nasaan ako. Saktong pagkatawag niya ay nasa jeep na ako na pinupuno pa ng driver. Halos wala pang gaanong sakay noong tumawag ang tiyahin ko. Pagkasagot ko ng tawag ay nag-abiso agad ako na isang sakay na lang ako papunta sa kanila. Pero may inis ang tono niya noong sinagot niya ako na, "Okay, sige, bilisan mo." Kahit ako ay inip na sa biyahe, akala ko ay mabilis na lamang akong makakarating. Anak ng pating traffic din papunta sa San Jose del Monte. Tinadtad na ako ng text ng tiyahin ko kung nasaan na ako pero wala akong magagawa kasi traffic talaga. From 3 p.m. galing Novaliches, inabutan ako ng gabi sa daan ng 7 p.m. Nag-text ulit ang tiyahin ko na sa gasoline station ako bumaba. Pero dahil nga may pagkaingot din ako sa daanan, sa taranta ko ay pumara ako malapit doon sa usual na pinagbababaan ko kapag nagpupunta ako sa kamag-anak ko. Sobrang dilim kahit pa may mga ilaw mula sa mga dumadaang sasakyan. Mula sa pagkababa ko sa jeep, nakailang lakad pa lamang ako ay may nakita akong 3 aso na humabol sa akin. Gawa ng adrenaline rush ay tumakbo ako ng dire-diretso hanggang sa nawala na yung mga asong humahabol sa akin. At nakita ko na rin yung gasoline station kung saan ay nandun ang puting van na nirentahan at natanaw ko na rin ang tiyahin ko at mga pinsang ko na naghihintay sa akin. Nakakunot ang noo sa akin ng tiyahin ko at halatang inis na inis sa akin dahil ginabi nga daw ako. Hindi ko alam na hindi lang pala dahil sa na-late ako dahil akala niya ay may kasama akong iba. Hindi ko naman pinansin yon at sinabi ko sa tiyahin ko na mag-isa lamang akong sasama sa bakasyon. Fast forward. Lumarga na kami kaagad pagdating ko. Dumaan po kami ng Norsagaray at dumaan kami sa lugar papunta doon sa bahay ng kaibigan ni Mama. At hindi namin nakalaing maiipit kami sa traffic. May prosesyon sa mismong highway at puro santong nakaputi ang nakaparada. Pati mga deboto ay halos nakaputing damit din. Doon ako nagsimulang makaramdam ng pagka-weird pero binaliwala ko. Para hindi mabored ay nakinig na lamang ako ng music sa aking cellphone at tumingin sa bintana para pagmasdan ang kaganapan sa labas ng sasakyan. Sa gitna ng prosesyon, napansin ko kaagad ang isang ibon na kulay asul na may balahibong pula sa bandang paa ang paikot-ikot sa isang puno sa gilid ng highway. Babaliwalayin ko na sana papadudot nang bigla ko makita na nag-transform ang ibon bilang isang batang babae na nakasuot ng blue dress at doll shoes na pula. Nanlaki ang mga mata ko at kinilabutan talaga ako pero umiwas din ako ng tingin dahil na rin sa takot na baka mapansin ako noong nilalang na yon. Ang ginawa ko ay dahan-dahan akong nagkubli gamit ang maliit na una na dinala ko noon at iyon ang hinarang ko sa bintana. Tapos ay nagpatuloy na lamang ako sa pakikinig ng music.
Samantala 2 hours din kaming na-traffic sa Bulacan and after that ay naging smooth na ang biyahe papunta sa Cabanatuan. Noong makarating na kami sa Cabanatuan 11 PM ay may sinundo pa kaming kamag-anak. Mag-ina, tiyahin at pinsan ng tiyahin ko. At dito na nagsimula yung kababalaghan noong tumulak na kami papunta sa Gabaldon. Dahil nga sa ilang beses na kaming pabalik-balik sa probinsya namin, pamilyar at kabisado na namin ang dadaanan papunta sa bahay namin sa probinsya. Isang palatandaan doon, yung gasolinahan sa gitna ng 200 papunta sa Bungabon, Baler at daan papunta sa Gabaldon, Dingalan. Sinabi rin namin sa driver ng isa pang palatandaan, malabitukang manok na daanan ang dadaanan namin. Pero ang hindi namin tanda mula sa point of view namin, kung kaliwa o kanan na way ang tamang daanan. Para makasigurado ay nagtanong kami sa gasoline boy na naka all white. Saka ko lang din napansin na parang lumang-luma na yung gasoline station. May pagka dirty white ang kulay ng pintura na parang sobrang tagal na nakahimpil doon. Yung driver ang nagtanong kung saan ang daan papunta sa Gabaldon. Hindi naman nagsalita yung gasoline boy pero sumenyas siya at itinuro ang kaliwang daan. Nag-thank you kami at tumuloy na sa pagbabiyahe, Papa Dudut. Habang naghahanda na yung driver namin, napansin ko na may lumipad na namang asul na ibon at dumapo ito sa balikat noong gasoline boy. Napatingin tuloy ako sa kanya. At ito yung creepy part. Nakatingin sa akin yung gasoline boy, pati yung asul na ibon na dumapo sa kanya. Doon ko lang din napansin na kakaiba ang itsura nito. Maputi ang lalaki, may katangkaran at kulay asul ang kanyang mga mata. Gwapo ang lalaki pero kapag tititigan ko siya nang matagal ay hindi ko talaga maiwasan na matakot at kabahan. Kaya iniba ko ang tingin ko, Papa Dudut. Tumuloy kami sa tinurong daan at naisipan kong tanungin yung driver tungkol doon sa gasoline boy. Wala ba kayong napansing kakaiba doon sa gasoline boy kanina? Tanong ko. Wala naman, sagot ng driver. Kulay blue ang mata niya, sabi ko. Sumingit naman sa usapan ng tiyahin ko. Mukha siyang afam, pwedeng mag-artista yon, aniya. Pero napansin ko kanina parang ang weird niya. Parang hindi siya normal na tao, sabi ko. Tapos kinuwento ko pa na may dumapong asul na ibon sa balikat ng lalaki at ang relation nito sa kwento ni Aling Norma. Pero habang nagkukwento ako, ay may nakita kaming rumaragasang tubig sa dinadaanan namin habang binabaybay namin ang daan. Naramdaman na namin na parang umiikot na kami sa daan. So kami ay naisip namin baka ito na yung bitukang manok na dadaanan namin bago kami makarating sa Gabaldon. 11:30 PM ay umiikot lamang kami which normal pa sa amin kasi 2 oras naman talaga ang biyahe from Cabanatuan to Gabaldon. Lumipas ulit yung 30 minuto, umiikot pa rin kami. Paikot-ikot kami sa daanan. Sinilip ko yung labas kahit na madilim at ganoon din ang ginawa ng mga pinsan ko. Ang tanging ilaw lang sa headlight ang nagbibigay liwanag para makita namin yung labas. Naaninag namin na parang nasa gitna kami ng 2 hinating bundok. Napansin din namin na parang walang gaanong mga puno yung mga bundok. Literal na parang gitna kami ng hinating bato. 30 minutes pa ang lumipas, nagsalita na yung tiyahin ko. Nagtanong na siya sa driver kung tama ba ang tinadaanan namin. Hindi nagsalita yung driver at tumawag siya sa rosary na nakasabit sa harapan niya. Ang sasakyan lang namin ang nasa daan. Walang kasalubong for 30 minutes. Pero pagkatapos noon ay may isang truck na dumaan at naaninag din namin. Isang all white na container truck yon. Ang weird na ng pakiramdam naming lahat, pati yung sinundo naming kaanak ay nagtataka na rin sa mga nangyayari. Kabado na kaming lahat
At isa-isa kaming nagbukas ng phone para kontakin ang tiyuhin kong naunang nakarating sa bahay doon sa Gabaldon. Pero anak ng pating, lahat ng phones na binuksan namin ay biglang nag-blackout. Kahit na walang lobat sa amin. Hanggang sa muling napasilip ako sa bintana. At alam mo kung ano ang nakita ko? Sa labas, sa gilid ng kalsada ay nakita ko nakatayo ang isang batang babae na nakaasul na dress at red doll shoes. Katabi niya ay yung gasoline boy na kanina lamang ay nag-serve sa amin sa gasolinahan. Sa taranta ko, Papa Dudut, ay tinuro ko yon sa mga pinsan ko. Pero hindi nila nakita yung lalaki at yung babae, pero nakita nila na mayroon daw asul na ibon na sumusunod sa sasakyan namin. Agad kong sinabi yon kay tita at sa driver na yung ibong asul ay humahabol sa sasakyan namin ay isang engkanto. Napaglalaroan kami ng engkanto. Bumagal yung sasakyan habang umaandar, tapos ay biglang maniobra ng manibela yung driver paikot. Weird feeling ulit kasi biglang diretsyo na yung daan namin pagbalik. Nawala yung malabitukang manok na dinadaanan namin, Papa Dudut. Nadaanan ulit namin yung rumaragasang tubig pagkabalik namin. Bumalik ulit kami doon sa two-way na daan and this time ay kumana na kami. 11:30 p.m. to 1:30 a.m. ay paikot-ikot lang pala kami doon. Mag-alas 4 ng umaga kami nakarating sa bahay at hindi kami basta-basta nakatulog at pinag-usapan namin ang mga nangyari. Lahat kami ay first time naming maranasan yon. Ang weird talaga as in. Kasi kaya pala nainis sa akin yung tiyahing ko noong nasa Novaliches ako. Noong pagkatawag niya sa akin ay may nakita siyang batang babaeng nakasuot ng blue dress na sumusunod sa akin. Akala niya ay may kasama ako kasi ang dami-dami na nga namin sa loob ng van nagsama pa ako. Agad ko namang sinabi kay tita na baka engkanto yung sumunod sa akin. At nagparamdam ito sa pamamagitan ng pagliligaw sa amin. Batang babaeng naka-blue dress, asul na ibon, all white, prosesyon sa Bulacan, puting gasolinahan at puting truck. Sobrang mind-blowing. Kahit mga kamag-anak kong hindi masyadong naniniwala sa kababalaghan ay hindi rin makapaniwala sa na-experience namin sa biyahe. Siya nga pala noong pauwi na kami ay napadaan ulit kami sa exact location ng gasolinahang puti na nadaan na namin noong pabalik namin ng Maynila. Nagulat kaming lahat kasi kulay orange lahat ng pintura at bagong bago. Ibang-iba ang itsura. Hinanap ko din yung mukhang AFAM na gasoline boy pero wala doon. Nagtanong-tanong ako sa mga gasoline boys na naroroon pero wala daw nagtatrabaho doon na gasoline boy na asul ang mga mata. Papa Dudut, isa yon sa mga kababalaghan na hindi ko po makakalimutan. Hindi man ito nakakatakot tulad ng mga kwentong napakinggan ko na sa inyo pero napaka-weird lang. At saka hindi ko akalain na magpapakita sa akin yung asul na ibon na hinuli ng anak ni Aling Norma na si Jojo. Pero ang hindi ko alam kung ibang ibon ito o eto rin yung ibon na hinuli ni Jojo. Coincidence lang kasi. Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala na akong nararanasan pang kababalagan. Pero itong na-experience ko ay naikwento ko sa aking mga kaibigan at ibang pinsan. Anyway, maayos naman ang buhay ko sa ngayon at wala man akong love life ngayon. Pero kasama ko naman ang mga mahal ko sa buhay, especially mga magulang ko kaya wala na akong mahihiling pa. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwentuhan natin. Muli maraming salamat and God bless po sa bumubuo ng inyong programa. Papa Dudut, sinusuportahan ko po ang inyong channel na Papa Dudut at ang Kaistorya. May mga kaibigan po ako na nalilito po kung saan magsusubscribe. Sinabi ko po na mag-ingat sa pagpindot at pakikinig sa ibang mga channel na nagnanakaw ng inyong content. Lubos na gumagalang, Melanie. Maraming salamat kay Melanie sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa and thank you very much also sa pagko-comment mo at pagsasabi sa mga kaibigan mo na mag-ingat doon sa mga channel
na nagnanakaw po ng ating mga content. No? Kayo po ay mag-subscribe lamang dito sa official YouTube channel ng inyong si Papa Dudut, which is verified na, at sa Kaistorya YouTube channel narrated by Jason Steele. Abangan po ninyo ang mga pagbabago sa ating channel sa mga susunod na panahon. Ilang araw na lang or buwan mula ngayon ay magkakaroon po tayo ng mga pagbabago sa channel na ito. Anyway, sa buhay po natin minsan ay makakaranas tayo ng kababalaghan o yung mga pangyayaring mahirap pong ipaliwanag. Ganun pa man, sa bawat kababalaghan at hiwagang natutuklasan natin, ay palagi po nating tatandaan na isaisip at isabuhay ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Magdasal po ng taimtim at humingi ng gabay sa Diyos, lalo na kapag bumabiyahe o pumupunta sa lugar na hindi kayo pamilyar. Mainam na magdasal kayo sa Diyos para magkaroon kayo ng shield o pangontra laban sa mga elementong gustong manggulo o kumursonada sa inyo.